Babala sa mga isnabera, supladita o yung mga matataray dyan, make sure lang na yung mga taong tinatarayan o ini-stab ninyo ay mga tao talaga. Malalaman natin sa unang kwento kung ano ang nangyari sa isang pasahero na may nakasalamuha ng isang kakaibang nilalang. Hindi ako negative na tao, kaya hanggat maaari talaga, hindi ako nagsasabi o kaya nagkukwento ng mga nakakatakot at negative na bagay o pangyayari. Pero para na rin maging babala ito sa lahat ng mga nagko-commute ng mga gawing Cavite to be exact. I-share ko yung karanasan ko na nangyari last month lang. Hindi ko alam kung dahil na rin ba sa pagod kaya ako naranasan ito, pero alam kong may mali sa una pa lang. Sa tansa ako umuwi dahil doon kami nangungupahan, pero sa PESA ako nag-work, somewhere in Bacau. Sumakay ako noon ng jeep pauwi sa amin. Night shift ako, 3 am ang uwian. Wala nang masyadong tao ng ganong oras dahil sobrang late na at napakalalim na ng gabi ng mga ganong klaseng oras. Tatlo lang kami nasakay ni kuyang driver. Nakapwesto yung isang pasaherong lalaki sa dulo malapit sa may labasan ng jeep. Tapos, nagpaunahan ako ng kaunti malapit sa driver. Tapos yung isa pang pasaherong babae, katabi na ni kuyang driver. Inabot ko sa driver yung bayad ko pagkasakay ko pa lamang. Tapos kinuha ko na rin yung bayad na pinasuyo ng kuyang nasa dulo. Nasa gate 4 na kami nung tumigil bigla yung jeep ni kuya. Siguro para maghintay ng sasakay, kaso wala nang sumakay. Napansin ko yung babaeng pasahero na katabi ni kuyang driver. Napatingin-tingin sa akin doon sa side mirror ng jeep. Malapit nga lang kasi ako doon sa unahan ng jeep. Nakasuot siya ng kulay blue na damit, tapos parang orange yung kalahati ng kanyang mukha. Alam niyo ba yung nagbabagang kulay? Ganon na ganon. Pero hindi ko siya masyadong pinansin dahil nga pagod na ako at wala na akong time pang gumawa ng mga conclusion sa aking utak, lalo na sa mga kawirdohan lang naman. Hanggang sa nung nasa bandang pa-crossing na kami ng Umboy, hindi talaga siya lumulubay ng tingin sa akin. Hindi ko kasi masyadong maninag ang kanyang muka, pero kitang-kita talaga yung orange kasi nga parang glow in the dark yung atake. Nalibadbaran na ako sa kakatingin ng babae sa akin na pasahero, kaya umusod na ako padulo. Katapat si kuya na isa pang pasahero. Pero inirapan ko muna siya kasi para siyang nangtitrip. Sa PGT na ako nang bumaba kasabay ng isa pang pasahero na nasa dulo. Doon sa PGT, medyo marami-rami ng taong dumadaan. Bago umalis si kuyang driver, nagsalita pa siya ng Ingat kayo ah. tapos nung nakalayo na yung jeep, nagsalita itong kasama kong pasahero kanina. Ikaw yung mag-ingat kuya. Ito yung pasahero mo. Napakunot noo tuloy ako, saka ko chinika si kuyang pasahero. Anong multo kuya? Tanong ko sa kanya. Nung nasa gate 5 na kasi kami, biglang tumigil nga yung jeep na yun. Tapos wala namang sumakay. Pero nagulat na lang ako na nagkaroon bigla ng babae doon sa tabi ng driver. Nakita mo ba yung babae? Tanong sa akin ni kuyang pasahero. Oo, nakatingin nga sa akin eh. Sagot ko sa kanya. Nakita ko rin yun. Hindi yun tao. Sunog yung mukha. Tapos nakapang uniforme na pang planta. Kaya nga hindi ako lumalapit na sa driver eh. Inintay ko talagang may sumakay para may mag-abot ng bayad ko. Sagot ni kuyang pasahero sa akin. Oh, bakit di alam ng driver? Nagulat na sabi ko. Parang wala nga alam yung driver. Nakita ko talagang tumago siya dun sa babae. Nung inayos niya yung side mirror ng jeep para pumigil kami. Sa kung saan ka pumara. Akala ko antok lang ako eh. Nakita mo din pala. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Yung antok ko, biglang nawala. Tapos yung dugo ko sa aking talampakan, pakiramdam ko, biglang umakyat sa ulo ko lahat. Ibig sabihin, nakipagtitigan pa talaga ako sa multo at inirapan ko pa.
Sa sobrang takot ko nung araw na yun, nilagnat talaga ako at lahat na yata ng dasal ay dinasal ko na. Wag lang akong dapuan ng masamang elemento kasi baka sumama siya sa akin o baka kaya nagalit dahil inirapan ko nga. So ayun, lesson learned. Sa lahat ng uuwi ng madaling araw, lalo na galing night shift, make sure na tao talaga yung iniirapan ninyo kasi baka mamaya, ligaw na kaluluwa pala. PS. May nasunog dating company sa lugar na pinagtatrabuhan ko. Search nyo na lang din. Wala din naman masyadong na-issue doon kahit maraming patunay na maraming namatay daw. PPS. After ko lagnatin, palagi ay na akong nakakamoy ng amoy sunog. Hindi ko alam kung sunog na wire or kuryente. Basta ganun lagi. Yun lamang po. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Bigyan niyo na rin po ako ng tips kung paano umalis yung kaluluwang nakadikit sa akin o nakasunod. Parang sure lang ako kasi baka kasamang bumaba nung araw na yun at sunundan ako nung multong iyon. Please lang po, maraming salamat sa inyong lahat. I grew up in the province, Bicol to be exact. And syempre, hindi natin pwedeng i-deny na sa mga probinsya, marami talagang mga kwentong kababalaghan. Yung mga matatanda dito, napakaraming mga kwento tungkol sa mga engkanto, kapre, aswang, at iba pang mga laman lupa. Hindi ko na masyadong patatagalin ang introduction. Masyado nang mahaba ito. This story ay tungkol sa experience ng aking lola. Nangyari ito isang gabi. Dalaga pa yung lola ko nung mangyari ito. Ayon sa kanya, naglalakad daw siya sa isang mapunong lugar. Hindi niya alam kung paano siya napunta sa lugar na yon. Basta parang bundok daw ito dahil may mga pataas na daanan. Sobrang mapuno. Hindi niya alam kung saan siya patungo, basta naglalakad lang siya na naglalakad hanggang may makita siyang isang napakalaking bahay. Hindi lamang bahay, kung hindi isang mansyon. Yung mansyon na yon parang gawa sa ginto. Kumikinang-kinang ito. Sobrang makinang. Namangha si Lola na makita niya ito. Hindi niya malaman kung anong naisip niya at bigla na lamang siyang pumasok sa mansyon na iyon. Tila ba may umaakit sa kanya at humahalina na pumasok siya doon. Nung makapasok na nga siya, bumungad sa kanya ang isang napakahaba at napakalaking lamesa katulad ng mga nakikita natin sa pelikula ng mga mansyon. Tila ba yari rin ito sa ginto. Tumingin-tingin siya sa paligid at may mga nakita siyang napakaraming mga katulong. Lumapit sa kanya yung isa at inalok daw siya nitong kumain. Pero tumanggi siya at sinabi niyang busog pa siya. Pagtingin naman ng lola ko sa lamesa, punong-puno ito ng masasarap na pagkain. Pero tila hindi siya nahahali ng kumain ng mga oras na yon. Lalo na makita niya na hindi kulay puti ang kanin doon, kung hindi itim. Pinipili pa raw siya talagang kumain doon, pero grabe daw talaga ang kanyang pagtanggi. Sinabihan pa nga raw siya na kahit tikman niya lang, kahit isang subo lang, pero ayaw niya talaga, kaya't hinayaan na lang siyang umalis ng mansyong iyon. Nang makalabas ng araw yung lola ko sa mansyon, hindi niya alam, pero napagtanto niya na nasa kanyang higaan na siya. Ngunit alam niya na hindi lamang yun isang panaginip. Dahil sa panaginip na yun, muntik na siyang hindi makauwi sa mundo natin. Ang ibig kong sabihin, mundo ng mga tao. That world na nasa panaginip niya ay mundo ng mga engkanto. Ang sabi na kanyang ina sa kanya nang ikwento niya ito, mabuti na lamang at hindi daw siya kumain ng kahit ano na nandoon. Lalong-lalo na yung kanin na itim. Dahil once daw na kumain siya nito, hindi na siya makakabalik pa sa mundo ng mga tao. Kukunin na siya ng mga engkanto at gagawin na nila siyang isa sa kanila. Dahil ang pagtanggap ng alok nila na kumain ng itim na kanin, hindi ko alam kung lapatin na rin yung mga ibang pagkain na nandoon, ay nagsisimbulo na tinatanggap mo ang kanilang alok na kunin kanila at maging isa sa kanila. Ang sabi ng mama ng lola ko, nagustuhan daw ng mga engkantos ang aking lola. Maybe dahil sa kanyang ugali or ewan. Basta there's something na nagustuhan ng mga engkanto sa lola ko
Kahit sinubukan nilang kunin ng aking lola, pinadaan lamang daw ito sa kanyang panaginip. Hello po, ako nga po pala si Dana. First time kong mag-share ng story dito. Sobrang kinikilabutan kasi ako sa kwento ng aking ate. February 19 ng umaga, kakagising ko lang. Yung ate ko naman, nadatnang kong nagkakape. Bigla kong naikwento sa kanya yung aking panaginip kasi sabi nila, kapag nanaginip ka daw na namatay, dapat ikwento mo yun para mausog. So yun na nga, ikwento ko sa ate ko na namatay daw yung mama nung kapitbahay namin, pero pinagtataka ko, bakit sa kwarto mismo namin nakalamay? Nagalit pa nga ako sa mama ko sa panaginip ko. Sabi ko, Bakit dito siya nakikilamay? Eh mama naman ni Kuya Toto yan. Tapos sa kwarto pa namin. Masama yun. Kasi natutulog kami. Tapos mo lang nagbamatay nagising. yan daw yung sabi ko. Pero nasa isip ko nun, siguro masikip lang sa kanila, kaya nandun siya sa bahay namin. Nagulat ako nang biglang kumilit sa akin yung ate ko. Ang sabi niya sa akin, na naginip din daw siya, pero yung sa kanya, nasa kabaong daw siya. Which is sobrang nakakatakot at pinipilit niya daw buksan yung kabaong pero ayaw mabuksan. Tapos, may matanda raw na nakayuko habang tinuturo siya. Paulit-ulit daw siyang tinatanong kung bakit siya nasa kabaong. Sabi niya pa sa akin, nakamulat lang daw siya. Nang biglang naalala ko na sinilip ko yung nasa kabaong sa aking panaginip. Nakamulat din, pero parang naaagnas na. Bigla raw siyang nagising, pero agad din daw siyang nakatulog. Tapos yung next na panaginip niya, meron daw batang umiiyak sa labas ng bahay, pero hindi niya malaman o mahanap kung nasaan ito. Bigla naman daw siyang nagising at yung last daw na panaginip niya, binabangungot daw siya. Pilit niyang ginagalaw yung hinlalaki niya sa daliri ng kanyang paa, pero may bumubulong daw sa kanya ng Huwag kang gumising. kaya sobra akong natakot nung kinuwento niya yan. That time, 3 AM na ako nakatulog kasi hindi ako makatulog. Si ate kasi palaging humihilik, kaya lagi namin siyang ginigising. Siya yung nasa gitna namin para dalawa kaming ni ading ko na magigising sa kanya kapag sobrang lakas na ng kanyang hilik. Pero nung time na yon, ang hina lang ng hilik niya at parang normal lang kaya hindi ko na siya ginising. After niya magkwento, tinanong ko siya kung nagdadasal ba siya bago matulog. Pero hindi siya sumagot, na ibig sabihin, hindi siya nagdarasal. Kaya niremind ko na lang siya na kahit anong mangyari, lagi siya dapat nagpe-pray. Ayun lamang po, pasensya na kayo kung masyadong mahaba at hindi po masyadong nakakatakot. Sa inyong lahat, gusto ko lamang po mag-share ng ibang mga experiences ko tungkol sa kababalaghan. Medyo mahaba po ito, kaya sana pagtiyagaan po ninyong pakinggan. Pasensya na rin kayo kung hindi masyadong maayos ang aking pagkakakwento. Kwento ito ng karanasan ng tita ko sa inuupahang bahay namin at ng kapatid ni Papa. Isa lang ang tita Rosa ko sa kanilang magkakapatid na nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng mga normal na tao. Ito yung tinatawag nilang sixth sense or third eye. Nakatira kami sa syudad ng North Caloocan. Kadalasan, ang mga bahay dito ay squatter. Dikit-dikit, looban, at napakasikip ng daan. 4 years old ako na lumipat kami sa paupahang bahay sa may squatter area. Umuupa lang kami ng pamilya ko dito. At dahil may pamilya na rin ang aking tita Vilma, kaya't napag-isipan nilang umupaw na lang din sa katabing bakanting kwarto namin. Nasa second floor yung bahay na inuupahan namin. Yung tapat ng pintuan namin ay may hagdan pababa. Sa kaliwa naman ng pinto namin, nakatira yung tita ko. Noong mga unang taon namin naninirahan dito, maayos naman at dahil bata pa lang ako noon, medyo hindi ko na maalala yung ibang mga nangyari. Dahil kamag-anak lang din naman namin ang nakatira sa kabila, labas-pasok lang kami dito. Sa loob ng kwarto ni Tita Vilma, siya yung kapatid ni Papa na nangungupahan, may malaking bintanang walang pinto. Kortina lang ang pinangaharang nila. Si Tita Rosa naman, yung tita ko na may third eye, magkasama sila ang aking Tita Vilma sa isang kwarto.
Pumunta ng tindahan si Tita Rosa para magpa-load, kaya sumilip kami sa bintana ng kapatid ko. Habang hinihintay namin si Tita Rosa na makapagpa-load, nagtataka ako kung bakit parang wala sa sarili at patingin-tingin si Tita Rosa sa langit. Pag-akyat niya, tsaka ako tinanong kung anong tinitingnan niya sa taas. Tita, ano po tinitingnan mo sa taas? Sagot naman ni Tita Rosa, may lumilipad, langgam. Sabi niya na parang natatakot. Nagkatinginan kami ng kapatid ko at nagtataka dahil wala naman langgam na lumilipad. Kahit lumapit kami kay Mama para tanungin kung may langgam bang lumilipad. Ang sabi naman ni Mama, ang langgam daw na tinutukoy ni Tita ay isang ibon. Ito daw ang tawag ng mga Bisaya sa ibon. Nang nalilawang kami, bumalik kami kung nasan si Tita Rosa. Nagtataka kami kung bakit wala si Tita sa kanyang kwarto. Pagtingin namin sa baba, nandun siya at nakatingin na naman sa taas. Nagulat kami nang pumanghit si Tita sa taas namin nang mabilis. Kumakalabog at halatang takot na takot. Maya-maya ay bumaba. Tumitingin sa taas, sabay iyak. Kumakaripas ng takbo paakyat at pababa ulit, parang may tingnan na naman. Paulit-ulit niya itong ginagawa. Ilang minuto ang nagdaan, huminahon ng sandali si Tita Rosa sa upuan sa kwarto. Agad naman namin siyang tinanong kung ano bang nangyayari sa kanya. Aniya, may taong ibon daw na may malaking pakpak at hatiang katawan na palipad-lipad sa itaas ng bubuhan namin. Dito na nagsimulang umakyat ang takot sa aking katawan nang malaman kong totoong ibig sabihin niya sa langgam na sinasabi niya kanina. Manananggal. Makalipas ang ilang minuto, kumakalipas na naman si Tita ng takbo sa hagdan. Akyat baba na naman ito dun sa hagdan namin. Hindi namin maawa si Tita Rosa dahil nga bata pa ako noon at sobrang payat. Buntis naman yung mama ko noon sa aming pangatlong kapatid, kaya hindi rin ito makaawat kay Tita Rosa. Nagaktak yung pawis, nanlalamig, at takot na takot pa rin si Tita. Patuloy pa rin ito sa pagpanhik-panaog sa hagdan na para bang may humahabol dito. Nagsisimula na rin matakot si Mama sa mga nangyayari dito kay Tita. Halos isang oras na siyang nasa ganung sitwasyon, hindi pa rin siya humihinahon. Nang huminto na si Tita, tumahimik na rin yung bahay. Nagpapahinga na si Tita Rosa noon sa may pintuan, nakaharap sa upuan sa may bintana kung saan nakaupo si Mama at yung kapatid ko. Bali nakasandal sila sa bintana. Nang bigla na nagsisigaw si Tita Rosa doon kay Mama. Te! Nasa likod mo! Yung langgam! Sigaw ni Tita Rosa. Dali-daling kumaripas ng takbo si Mama pati yung kapatid ko. Malalakas sa sigaw raw ang pinakawalan ng takot na takot kong tita. Nagsimula na naman itong mag-akyat baba doon sa hagdanan. Nabulabog na rin yung mga kapitbahay namin sa lakas ng mga sigaw nito. Nagtatanong na kung ano bang nangyayari dito kay Tita Rosa. Hanggang sa makauwi na si Tita Vilma galing sa trabaho mula sa Divisoria. Puno ng pagkataka yung mukha ni Tita Vilma na makita nagkukumpulan yung mga tao sa harapan ng aming bahay. Dahil nga mga bata, agad kami nagsumbong kung ano bang nangyayari si Tita Rosa namin. Biglang takot ang nanaig sa mukha ni Tita Vilma sa mga oras na yon. Halos paiyak na rin siya. Si Tita Rosa naman umahagulgol habang nag-aakyat baba pa rin ito dun sa hagdan. Hindi na alam ni Mama ang kanyang gagawin, kaya tinawagan niya na si Lola at Lolo. Nakatirang mga ito doon sa Pampanga. Sinabi niya ang mga nangyayari. Sabi ni Lola, pahiran daw ng dinurog na bawang ang buong katawan ni Tita Rosa. Maglagay din daw ng asin sa bintana. Agad naman ginawa ni Mama ang mga utos na sinambit ni Lola. Makalipas ang ilang sandali, tuluyan na ngang huminahon si Tita Rosa. Nang siguradong tumigil na nga talaga si Tita Rosa, agad siya tinanong ni Tita Vilma, pati ni Mama, kung ano ba talaga yung nakikita niya. Halos madinig ko ang puso ko sa lakas ng tibok nito nang marinig ko yung mga sinabi ni Tita Rosa. Manananggal, bata na may hawak na bola. 4 na babae at 3 lalaki. Puro duguan ng mga ito na nakaupuan sa bubong ng kapitbahay. Dahil nasa second floor kami,
Medyo mababa lang yung bubong ng katapat naming bahay. Hating gabi na nang matapos yung kababalagang nangyari kanina. Hindi pa rin ako makamove on dahil sa takot na nananaig sa akin. Nagpapahinga na ang lahat. Napagpasyahan nilang sa bahay na muna namin kami lahat matutulog dahil nga walang punto ang bintana sa kabilang bahay. Hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin ako sa tuwing naalala ko ito. Habang kinukwento ko nga ito, natatakot pa rin ako. May mga iba pa akong ikukwento na karanasan din ng aking tita, pero saka na lang po muna siguro. Okay guys, so yun na nga po yung mga stories natin para po sa video na ito. Unahin po natin i-discuss yung pong kwento na about dun sa nagko-commute. Wala po dun sa Cavite. Okay, so ayan. So I'm so thankful na hindi na po ako naglalakbay o umuwi sa bahay namin ng mga alanganing oras. Kasi before, yes, naranasan ko na rin yan na 3 a.m. ng madaling araw yung uwian. So, ang choice mo lang naman doon, either magpapaumaga ka, okay, o yung parang hintayin mo na lumiwanag sa labas, bago ka umuwi, na which is a hassle. Siyempre, gusto mo na umuwi, gusto mo na magpalit ng damit, matulog, ganyan. And then, or yun nga, susuungin mo talaga yung kadiliman ng gabi, okay, para lang makauwi. And then, usually, yun nga, nakakatakot kasi nga, pwede kang ma-hold up, pwede kang madisgrasya kasi nga, kakunti lang yung mga taong nandiyan sa labas, okay, tsaka, dahil nga maluwag yung traffic, so, ang bibilis sa mga sasakyan. So, yun, medyo yun na nakakatakot dun sa part na yun. Pero, dito, maliban dun sa mga ganong klaseng bagay, meron siyang na-encounter na parang may nakasabay nga siya ng isang kakaibang nilalang. Na akala niya nung una parang normal na tao lang na medyo creepy, pero as it turns out, yun nga, parang mukha nga to talagang multo. Parang mga katulad dito ng mga kwento about sa mga white lady or mga parang, ng mga pumapara ng taxi, sumasakay ng mga tricycle o jeep, ganyan, tapos bigla na lang nawawala. Pero this time, ang talagang naka-experience talaga nito ay yung pong mga ibang pasahero. Okay, so hindi ko lang din sure kung alam din naman ng driver na meron siyang kasamang multo. Kasi bakit niya sasabihin na ingat kayo? Okay, although nice naman, it's very nice of the driver na sabihan nga sila ng gano'n, mag-iingat sila. Pero still, di ba, parang weird. Kailan ka ba na uling sasabihan ng driver na sinakyan mong jeep o kaya tricycle o bus, kanya na mag-ingat ka pagbaba mo. So, di ba, parang weird na hindi naman sila mag-aabala. Siyempre, pagod na rin sila. Hindi ka naman nila personal na kakilala para i-wish ka nila ng ganun. Pero, yun nga. So, ang pinagtataka ko lang doon ay baka nga nakikita rin talaga siya ng driver na yun. Kasi, kung nagsabi siya ngayon na ingat kayo, edi malamang mayroon na rin siyang awareness na mayroon niyang kakaiba doon sa kanyang sakay, okay? O may sakay nga siyang hindi niya nakikita or hindi pangkaraniwang nilalang. Okay. Doon naman po sa second story regarding nga po dun sa mansyon. So, ayan. So, kahit pala hindi naman siya nagpunta sa gubat, sa kakahuyan o yung mga tipong liblib na lugar like bundok, ay nananaginip lang siya. Wala naman siyang ginagawa kundi matulog. Okay? So, buntik pa rin siyang makuha ng mga engkanto. So, yan, lesson learned sa atin. Kapag may nakita na po tayong itim na kanin or itim na whatever, okay, mag-ingat-ingat kayo sa pagkain. Unless syempre dinuguan nyo. Natural na itim lang naman yun. Pero still, okay, kapag may mga ganyan, be aware. Lalo na yung mga sinasabi nilang mga fairy trap. Yung, alam niyo yung fairy trap, guys, yung parang mga gumagalaw-galaw na mga halaman na hindi naman mahangin pero kung makagalaw, kakaiba. O yung basta parang mga may nakikita kayong kakaiba sa paligid nyo sa pag lumalakad kayo kunyari sa mga, yun nga, mapupunong lugar, na para may bulaklak na kakaiba yung galaw o yung parang may, basta yung mga yung parang di pangkaraniwan. Usually yun yung tinatawag nilang fairy trap. Okay, kapag makita po kayong ganon, wag kayong lumapit doon as much as possible. Umalis na kayo kaagad sa lugar na yon. Wag mo siyang pupuntahan, lalapitan, wag mo siyang masyadong intindihin, as in get away from the place early as possible. Kasi nga kapag sabi daw nila, kapag pumunta ka daw doon, nilapitan mo, maaaring kunin ka na nga ng mga fairies, then hindi ka na makakabalik dito sa mundo ng mga tao. And then buti sana kung gagawin kang prinsesa doon o magiging maganda yung buhay mo. Pero may mga nagsasabi kasi na ginagawa daw nila yon para makakuha ng mga tao, para maging alipin nila. Unless gusto mo maging alipin, okay, so sige, go. Diba? Gawin mo yan, okay, lumapit ka doon. Okay, then doon naman po sa pinaka-last na story, regarding nga po ito doon sa parang makakaibang panaginip. So, similar din to dun sa una. So, ingat-ingat na lang sa mga panaginip. Maring ito po ibabala. Pero dun sa pinaka-last story, okay, so I think pinakamaganda dito, although naniniwala naman ako sa aswang, still, might as well
kung pwedeng patingnan nyo rin yung tita Rosa ninyo sa isang mental institution, sa psychiatrist, kasi baka meron din siyang problem sa kanyang pag-iisip. Kasi po, although naniniwala talaga ako sa mga kababalaghan, sa mga, multo, engkanto and all, mga aswang, syempre, hindi pa rin natin maaalis sa na magduda, okay? O yung parang pag-iisipan din natin na baka meron din tong sakit sa pag-iisip. Okay, so might as well, patingnan nyo na rin sa, sa espesyalista. Then sila na yung bahala kung sabihin nilang wala naman sakit dito sa pag-iisip, di yun. Maaaring ganun na nga. Kasi minsan, parang nandun ako sa point of life ko na parang napapaisip na rin ako na syempre baka may problema lang din ito na lumilikha yung isip niya ng mga bagay-bagay na akala natin talagang nasasaniban siya, na baka meron talaga siya nakikitang kakaiba, pero yung pala it's a mental disorder na dapat sanang ma-address o parang pwede naman magamot kung lalapit lang siya sa mga espesyalista na mayroon ngang kaalaman tungkol sa mga ganitong klaseng sakit. Okay? And then kapag talagang na-determine naman na wala naman siyang sakit, edi yun. So, pwede na natin itanggalin yun, and then baka nga totoo talaga na meron nga siyang nakikita o nararanasan na paranormal. Okay guys, yun lamang po. I hope na nag-enjoy kayo sa mga stories na ating pong binasa para sa video na ito. Leave your comments down below. Paki-like naman po itong video please. At kung di pa kayo subscribe, ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na po kayo para po palagi po kayo maging updated sa mga kwento natin dito sa kwentong Aswang at Kababalagan channel. So maraming salamat sa mga OFW, mga nakataga dito sa mundong ibabaw at saka sa kakaibang mga ibang dimensyon. I hope na nag-enjoy din po kayo at maraming salamat po sa inyong suporta. Stay fabulous and spooky, spooky dolls. Bye-bye!